All right. Thank you so much for being here in our webinar today. And right now, by the way, this is Johnny Bodegas of Earn Passive Online with Johnny Bodegas. And right now, meron ulit akong guest speaker for tonight. So, isa dito sa sobrang lupit, lalo na sa Team Aces natin. Kumbaga, he will discuss the very important system or kumbaga, flow kung paano ka ba talaga magiging successful. So, this is a step by step or a stairway to your success. Lalo na dito sa network marketing. So, hindi ko na papatagalin. Ito yung taong masasabi mo na lahat ng sinasabi niya, pakinggan mo lang, sundin mo lang lahat ng sinasabi niya, and eventually, magiging isa ka rin sa kagaya niya. So, he is also one of our millionaires here in Swapi, and this is no other than, wag ko na papatagalin, palakpakan natin, this is Romel Aguas of Team Aces Supercharged. Ayan. So, hi guys! It's my first time to do webinar. And so, it's a privilege. So, isang malaking pasasalamat. Yan. So, it's yan, nagkakasayahan lang. Right now, dito ako sa Tagaytay. Yan, so, isang pasasalamat ulit kay Johnny Bodegas at na-invite ako or naging guest ako dito sa webinar niya. Yan, so, sa mga nanonood, sa mga kilala na ako at di pa ako kilala, my name is Romel Aguas. Yan, so you can call me Gome for short. And then, pakilala mo na ako, I've been doing SWA for almost 2 years na. Ang dami nangyari, nakabila akong kotse, kumita ako ng almost 3 million. Yan, total earnings. Nakalipat kami sa condo. Yan, so laking squatter talaga ako before. So thankful ako dito sa SWA. And at the same time, si Johnny Bodegas yung direct upline ko. Siya yung sponsor ko dito sa SWA. Yan, so sa mga nanonood right now, it's Monday time. So usually pag Monday, di ba minsan nakakatamad yung ginagawa natin. Yung may tinatawag di ba na Monday sickness. Di ba? Pero ang pinakamaganda dito sa SWA, pag Monday, kapag may webinar, diba dapat lagi excited kasi meron ka na namang bagong kaalaman na matutunan mo at pwede mo ma-apply sa ginagawa nating business. So, itong topic ko is maaaring yung iba nakapanood na nito or napanood nyo na yung video ko nito. Pero alam mo ba, ito yung pinaka-reason kung bakit maraming top earner dito sa Supreme Wealth Alliance na reach yung mga dreams nila. So, walang ibang sistema or walang ibang dapat mong gawin kundi ito dapat mong sundin. Diba? This is kumbaga tinatawag namin ito, the greatest secret to success. Kasi bakit? Mula pa noon na nagsimula ang network marketing, ito yung system na ginagamit ng bawat top earner, ng bawat member na nakikita mo ngayon na kumikita ng malaki sa industriyang ito. Diba? So, ang training ko right now is about, para sa mga bago at sa matagal na, kailangan namnamin mo to eh. Diba? Namnamin mo yung tinuturo namin eh. Kumbaga, huwag mo lang ipasok sa tenga mo, tapos ilalabas mo sa kabila. Kailangan namnamin mo, aralin mo, intindihin mo, para ma-adapt mo siya sa sarili mo. At the same time, darating yung time, ito yung magiging... Kasi itong mga tinuturo namin, hindi mo lang ito magagamit ngayon eh. Magagamit mo rin ito sa panghabang buhay mo. Pag nag-aanak ka, matuturo mo to. So, this knowledge and wisdom na matuturo namin sa'yo is not only for this business, pero for everything na ginagawa mo. Diba? So, ngayon, the title for this is yung tinatawag natin na U factor. Kasi maraming tao nagtatanong eh. Lalo na yung mga baguhan. Lalo na yung matatagal na. Kasi yung iba nagre-reklamo eh. Na matagal na sila, di pa sila kumikita. Nagtatanong sila kung ano ba sikreto para kumita ng malaki dito sa business na ginagawa natin.
ito yung the greatest secret na ituturo ko sa'yo. Diba? Kung may ginagawa ko ngayon, panoorin maigi ito. Iwan mo muna yung ginagawa mo. Panoorin mo muna to. Diba? So, first things first, kasi tinawag siyang U factor, syempre, magsisimula tayo sa sarili natin. Ayan. Bakit sarili natin? Dahil dito sa SWA na ginagawa natin, ang gusto nating kunin is lahat tayo, di ba, pangarap. Hindi lang basta-basta pangarap. Yan ay yung malalaking pangarap natin or big dreams kung tawagin. Di ba? Bakit sobrang laki? Kagaya ng house and lot, malalaki yan eh. Kumbaga hindi ka pwedeng mangarap ng maliit lang eh. Kailangan sky's the limit eh. The moment kasi na maliit lang yung pangarap mo, hindi ka mag-improve sa sarili mo or hindi mo i-develop yung sarili mo para makuha mo yung pangarap na yun. Kasi maliit lang. Di ba? Example, ang pangarap mo lang, sabihin natin tricycle. Di ba? So, syempre, kung hindi mo ma-hit yung tricycle, mayroong motor, mababa, di ba? So, kailangan pag yung pinakamataas, para kung hindi mo ma-hit, doon ka sa susunod. Di ba? So, ganun siya kasimple. So, bakit pinakamalaking factor yung U? Yan. So, para kunin yung big dreams na yan, ikaw lang ang kukuha. Di ba? Tandaan mo, walang iba kukuha, kundi ikaw lang. So, ngayon, ano yung kailangan gawin? Ano kailangan gawin para makapunta dun sa big dreams na yan? Diba? Pagsali mo sa negosyong to, unang-una mong gagawin, lahat tayo, di ba, meron tayong tinatawag na pride, di ba? Minsan, ang taas ng pride natin eh. Bakit? Paano naging example ng pride yan? Yung example ng pride, meron tayong batang member, di ba? Sabi natin, yung member natin na nasa SWA, si James Ronald, bata yun. Ngayon, may sumali sa kanya, matanda. Di ba? So, nag-join kay James Ronald. So, ang tendency, dahil matanda yon, usually, sa taas ng pride, hindi yun minsan nakikinig dun sa upline or sabi natin kay James Ronald. Kasi nga, ang mindset nun, bakit ako may kinig sa'yo? Bata ako. Bakit ako may kinig sa'yo? Mataas ang profession ko. Diba? Eto pinakamatindi. The moment hindi yung babae yung pride mo, walang papasok sa'yo or mawawalan ng gana or yung mawalan ng gana yung referrer mo, naturuan ka. Kasi di ba taas ng pride mo eh, di ba? So kung ano yung nalalaman mo sa negosyo, sa labas, itago mo muna yan or iwan mo muna yan. Diba? So, kailangan mo nang aralin dito is paano ba gawin yung negosyong ginagawa natin o yung SWA. Diba? So, basically, this training is hindi lang naman pang SWA. So, pwede mo itong gamitin sa kahit saan. So, kailangan, pagsali mo dito, baba mo yung pride mo. Ayan, importanteng binababa mo yung pride mo eh. Kasi, the moment na hindi mo baba yung pride mo, kasi yung susunod dito, yan, so yung upline mo, tinuruan ka, sinabi sa'yo, magpunta ka sa ganitong website, sabihin natin yung sa Supercharge, yung website na Joins Ultimate, meron siyang mga free training doon. For every member yon, para sa lahat po yun ng SWA members. So, pwede kayong mag-access doon. Nandun yung mga trainings. Diba? Kadalasan, pagsali mo, yun ang binibigay na instruction sa'yo. Kasi bakit? Importante sa negosyong to, yung learning or learn. Diba? Paano gagawin ng business kung hindi mo siya alam? Diba? Bakit? Sa pag-aaral, may makukuha ka dyan tinatawag na knowledge. Yan, ito, paulit-ulit kong sinasabi. Alam. Yung Tagalog nitong know is alam. Edge, ito yung lamang. Diba? So, lamang, yung merong alam.
So, mas yung knowledge, doon ang pasok yung learn. That's the time na pwede ka nang mag-earn. So, importante muna, mag-acquire ka muna ng knowledge. Kasi, yung iba, pagkasali, ang ginagawa, hataw agad, trabaho agad, post agad. So, hindi nila na gagawa ng tama yung business. Diba? Example, meron ako isang kwento. Kwento ito ng dalawang uh, magtutroso. Ayan, dalawang magtutroso to ha. Pangalanan natin, sikat na sikat, Juan at Pedro. Ayan, so, para maiba. So, si Juan, may boss sila, syempre. Meron niyang nagmamanage sa kanila sa pagtutroso Ang pasok nila, syempre, regular na empleyado. 8 to 5 ang pasok nila. So, pupunta sila sa gubat, kung saan ang venue or ang lugar kung saan sila magpuputol ng troso. Si Juan, siya yung pinakamasipag. Si Pedro naman, ito yung parang relax lang. Diba? So, si Juan, wala pang 8 o'clock, wala pang 8. So, ibig sabihin, 7:30, dumating na, 7:30 a.m. Ayan. Si Juan, dumating 7:30 a.m. So, binigyan sila ng quota ng boss nila. So, kailangan makapagputol sila ng puno sa loob ng isang araw or 8 to 5 ng 500. Ayan. 500 na troso. Ayan. So, magpuputol. Si Pedro naman dumating. Ayan. So, bago pala dumating si Pedro, si Juan, 7:30 pa lang, humataw na, nagputol na ng puno, initap niya na, yan. Si Pedro dumating, 8:30, so late na siya ng 30 minutes dun sa 8 a.m. Diba? Pero pagdating ni Pedro, anong ginawa ni Pedro? Umupo muna sa gilid. Ayan, nakatalikod. Si Juan, habang nag-iitap ng troso, napapansin niya si Pedro, bakit? Nakatalikod. Nakatalikod, gumaganon-ganon Diba? Kung anong hinihimas ata nun. Basta may hinihimas habang nakatalikod Diba? So siya, tataka siya, inisip niya, grabe naman to si Pedro. Late na. Umupo pa, nag-relax pa. Wala, matatalo ko to. Diba? May hit ko tong 500 na troso na mapuputol, sigurado. Kasi ako 7:30 pa lang, nag-start na ako magputol Diba? Ito, nag-relax pa Diba? So, after, siguro mga 30 minutes, nakatalikod si Pedro, sabay tumayo na, nag-start na. Ito matindi. Si Juan, umiitak 3 beses bago niya maputol yung troso. Si Pedro, isang tira, putol agad yung, yung troso Diba, samurai, Rurouni Kenshin, diba? Kumbaga, parang ang tindi ng espada, diba? Batusay, diba? So, nagtaka ngayon si Juan, bakit isang tira lang, putol yung troso, diba? Siya, 3 beses Hindi, lapit siya ngayon kay lapit siya kay Pedro. Kasi, umabot na ng lunchtime na. Siyempre, pahinga muna sila. Ayan. Nung lunchtime na, wala pang 12 o'clock, si Pedro nagpahinga na, 11:30, nag-stop na. Si Juan, sinakto ng 12. Diba? Masipag na empleyado Diba? Tas, doon siya nagtaka, tinanong niya na si Pedro. Diba, na-curious na siya. Ikaw, maka-curious ka Ano ba sekreto? Bakit isang hataw lang mo? Diba, ganyan ba talaga pang training sa Japan? Hindi, kumbaga, nagtaka siya, pero si Pedro tahimik lang. Diba, kain-kain, chibog-chibog lang. So, balik sila, syempre, nainis yung Juan. Wala pang resume nila, 1 o'clock. Wala pang 1 o'clock, nag-resume na si Juan kasi nainis Loko-loko to, kayo ibigay sikreto Diba? Pedro, nagsimula, mga 2:00 na. Ayan, nasarapan sa pagkain Diba? So, 2 o'clock nagsimula, hanggang sa natapos. Ayan. 5 o'clock dumating. So, ibig sabihin, time na, tapos na yung trabaho. Si Pedro, wala pang 5 o'clock,
huminto na. Diba? Nag-relax na, pahinga na. Dumating yung boss. Ayan. Nagbilang na yung boss. Binilang. Tinanong si Juan, ilan ang naputol mong troso? Sabi kay Juan. Si Juan, confident. Boss, aga ko dito. 7:30 pa lang, umataw na ako ng troso. Diba? 5 o'clock, boss, bago ko natapos. Ataw troso. Boss, pataw ko, boss, 300. Yan na naputol ko, 300. Ang kota nila, 500 sa isang araw. Hindi niya na-hit, di ba? Pero proud siya kasi, syempre, aga niya. Sa oras, talagang grabe yan siya gumamit ng oras eh. Si Pedro, relax lang. Diba? Tinanong siya, boss, 600 yun naputol ko. Punta kasi Juan. Grabe na. Late nang dumating. Ang aga natapos. Pero doble lang trinabaho ko. Ikaw, kahit ikaw magtataka ka, di ba? Paano nagawa ni Pedro yun, di ba? Eto, nagtanong na ngayon si Juan, nainis na eh. Ano ba sikreto mo? Bakit ganun ka bilis mong trinabaho yun? Ganun ka bilis mong pinutol yung mga troso? Diba? Simple lang ang sagot ni Pedro. Alam mo ba, Juan, nung nakatalikod ako pagdating ko dito ng umaga, hinahasa ko kasi yung itak ko. Hasa. Ikaw kasi, pagdating mo, umataw ka agad. Pinupok mo agad sa troso. Yan nangyari sa troso mo, pumurol, lalo ko nahirapang pumutol. Kaya ako, hinasa ko muna. Diba? Hinahasa ko. Kaya maaga ako nagpapahinga kasi hinahasa ko muna siya. Para, pag isang tira ko, putol agad ang puno. Putol agad ang troso. Diba? What's the moral lesson of the story? Wala. Papahaba ito ng oras. Ang moral lesson ng story, yung paghahasa, ibig sabihin yan yung knowledge o yan yung na-acquire mo kapag alam mo or yung nagle-learn ka. Diba? Yun yung knowledge. Kumbaga, kailangan alam mo yung sikreto o alam mo paano gagawin ng tama para hindi ka magkamali. Diba? Para magawa mo siya ng maayos, para yung business natin or yung mga taong makakausap mo, mababawasan yung mga taong mag-aayaw, mas nadami pa yung mag-yes or mag-join sa'yo. Ganon, kung bakit kailangan importante nag-aasa ka o nagle-learn ka. Yan. So, ngayon, siyempre, yan, nakikinig ka na. Yan, kagaya niya, nanonood ka ng video, mababa na yung pride mo. Kasi nakikinig ka eh. Nag-humble down ka eh. Kailangan niya sa business natin eh. Diba? Kaya mataas profession mo. Diba? Mataas profession mo sa akin. Pero kailangan pakinggan kasi kami nakakaalam kung paano makakapunta doon sa success na gusto mo or sa big dreams na gusto mo. Diba? So, learn. May alam ka na. That's the time na pwede ka na magturo. You teach na. You teach people, may isa ka ng downline. Sabi mo sa downline mo, may lamok. Yan. Sabi mo sa downline mo, ito yung mga dapat mong aralin. At least, kung yung downline mo, nakaranas ng mga plastic objection, yan, alam niya kung paano sagutin, or alam mo bilang upline, kung paano sagutin, kasi nga, nag-learn ka eh. So, alam mo paano ituro dun sa downline mo, yung mga isasagot niya, or alam mo paano sasabihin mo sa downline mo na, ito yung video na yan, yung makakasagot sa training na yan. Kasi kung hindi ka dumaan dun sa learning process na yan, hindi mo alam kung ituturo mo dun sa downline mo. Diba? So, you teach. Then, after you teach, yan, dalawa na kayo. So, naduduplicate. Yan. So, example ng duplication. Example, ikaw to,
Yan, downline mo to si B. So, may alam na siya. Ngayon, merong sumali sa'yo, sabihin natin si A1. Yan. Tapos, kay B, may sumali si B1. So, imbis na ikaw pa magturo dito kay B1, na direct referral ni B, si B na lang ang magtuturo. Kasi na-duplicate na siya eh. Diba? Ikaw, si A, ang tuturuan mo, si A1 naman, para ma-duplicate din. Ibig sabihin, that's the time na, eto, pag natuto, nadami ng nadami. So, bibilis yung cycle mo, bibilis yung grupo mo, kasi alam nila kung paano ituruan or paano mag-duplicate ng tao. So, na-duplicate na. Ngayon, the moment na pa-duplicate mo na, yan, darating yung time na de-delegate ka na. In short, napapadali yung trabaho mo. Diba? Kagaya namin, mga top earners ngayon, ang ginagawa na lang namin right now is mag-training. Diba? Magkakaroon na kami ng direct referral. Alam na namin kung ano yung bibigay namin sa kanya na dapat niya malaman. Diba? Kasi nga, na-delegate na kami, madami na yung leaders sa ilalim namin, sila na nagtuturo dun sa baba nila, so naduduplicate agad, so mas napapadali yung ginagawa namin business. Yan. Kagaya niya, nag-webinar na lang right now, so delegated na yung trabaho. Diba? So, yun, nade-delegate, dumadali siya. Ayan. So, the moment na na-delegate, that's the time na lumalaki na yung, or namumultiply ka. Ayan. So, multiply. Paano namumultiply? Nagkakaroon ka na ng mga downline sa iba't ibang lugar. Diba? Nagkakaroon ka ng downline sa sabihin natin Saudi, nagkakaroon ka ng tao sa Hong Kong, pero hindi mo sila direct referral. Diba? Ibig sabihin, nagiging direct na siya ng direct nung nasa baba mo na. So, ibig sabihin, under na sila ng organization. Kagaya ng Team Aces. Diba? Yung Team Aces right now is almost 50,000 members. Diba? Pero ang founder nun, si Johnny Bodegas. Pero imagine mo, na-duplicate niya kami, na-duplicate din namin yung grupo namin, yung mga leaders namin. At the same time, sila rin na-duplicate. So, nag-multiply. Diba? Lumalawak. Diba? So, ganun din yung darating yung time yung sa'yo. Diba? Lalo lang ikaw, nakikinig ka right now. So, yun yung posibleng mangyari sa'yo. Diba? As in, posible talaga mangyari sa'yo. Hindi imposible. Posibleng mangyari sa'yo. Kasi tinuturo na nga namin kung paano makarating doon sa big dreams na gusto mo. So, multiplied ka na, marami ka ng tao, may Hong Kong, tipong pag sumigaw ka, Hong Kong, di ba, pag nagkaroon ng anniversary, di ba, asan yung team Hong Kong ko dyan? Kawain yun, tas kamay, sihiyawan pa yan, di ba? Baga, makikita mo na darating yung time talaga, dadami yung members mo. Yung tipong pag nag-webinar ka, kagaya namin, maraming nanonood, kasi nga, nag-multiply na yung mga tao na naturuan namin. Diba? So, importante lang, kailangan daanan mo yung proseso na ito. Diba? So, the moment na mag-multiply, yan, kagaya na nabanggit ko, may Hong Kong ka na, so, meron ka ng big network. Yan. Mabasa pa ba? O yan, basta big network yan, ha? So, sa mga nagno-notes, burahin ko muna. Big network yan. So, big network, yan, banda word itself, big network, malaking network. So, multiply, big network. Ayun, Hong Kong, iba't ibang lugar, darating yung time, magkakaroon ka ng Afrikano, magkakaroon ka ng Amerikano, magkakaroon ka ng Mexicano, kung sino-sinong kano, basta magkakaroon ka ng mga ganon. Kasi hindi na imposible na, lalo na kung online business ginagawa natin. Diba? So, big network yan. Darating yung time, yung tipong pag sumigaw ka, magsisigawan sa'yo mga Mexicano. Ooh, that's my upline. Diba? Okay, mga Amerikano, diba? Yung tipong pag tingin mo rito, di mo na makita, diba? Yung pala, mga Afrikano pala to lahat, no? So, ganun yung darating yung time. Diba? So, big network yan. So, next is,
syempre, big network na, yan na yung dumarating yung time na bumibilis ka mag-cycle, nagkakaroon ka na ng, dadadalian ka na magpasali, so yung direct referral mo rin, bumibilis siya, sabi natin, nag-join sa'yo, sabi natin, meron kang 5 leaders, yan, yan yung mga naturuan mo, eto ka, yan, eto ka, so may 5 leaders ka, yung 5 leaders na yan, nagkaroon ng tigda-2. So, merong 10 na pumasok sa ilalim mo. Diba? Yung 10 na yan, nagkaroon ng tigda-2, yung 20. Diba? Itong 20 na to, lalakas pala. Diba? Matindi yung grupo. So, sabi natin 10 na papasali sa isang buwan. So, yung 20 na yan, naging 200. Diba? So, ganyan nangyari, bibilis yung pagsacycle ng SWA account mo. Diba? So, gano'n siya darating yung time, big income na yung papasok niyan. Diba? Nangyari din sa'yo yung mga nangyari sa amin, yung tipong isang araw, minsan 15,000, cycle 15,000. Tapos, minsan merong isang buwan, 500K. Diba? So, pwede mangyari sa'yo yun. Diba? So, kailangan mo lang daanan yung ginagawa namin. That's the time kapag may big income ka na, syempre, yung income mo naman na yan, huwag mo namang gawing one-day millionaire o yung tipong, kadalasan kasi sakit na natin yan eh. Yung tipong kumita ka ng 20, gagastos ka ng 25K. Diba? Hindi may kulang kang 5K, hindi may negative 5K ka pa. So, imbis na makaipon ka, yan, one factor din yan kung bakit yung iba natatagalan makuha yung big dreams nila. Kasi sa handling of money, di ba? Mga pansinin mo, anong pinagkaiba ng mga leaders? Kagaya ni Johnny Bodega, kasi ba nagpo-post siya, nagtatabi siya ng bawat 50 pesos niya, hinuhulog niya sa alkansya. Bawat 10 pisong buo, hinuhulog niya sa alkansya. Tapos pagka naipon yun ay i-deposit niya sa bangko. So, yun ay savings din. So, bukod pa doon sa tinatabi niya, sa kinikita niya. So, ganun yung kailangan, marunong ka rin mag-handle ng pera mo. Diba? Big income ka nga. Diba? Big lifestyle ka rin. So, baliwala yung kinikita mo. Diba? Huwag mo sayangin yung time na kumikita ka ngayon ng malaki, tapos darating yung time, pagsisihan mo. Kasi di mo na mababalik eh. Yung panahon, diba? Yung pera, pwede mo kitain ulit, pero yung panahon, sayang yun eh. Diba? Imbis na malaki na yung natabi mo para makabili ka ng ganitong pangarap o ganitong big dreams mo, dahil sa sobrang mali ng pag-handle mo ng big income mo, hindi mo siya nabili. Diba? Kumbaga naging ganun ka pa rin. Nahihirapan ka ngayon mag-manage. Diba? So hanggat maaari ngayon, kahit piso man yan, 5 cents man yan, na butas, matuto ka magtabi. Tanda mo, walang pinagkaiba ang nagsisave ng maliit sa nagsisave ng malaki. Ang importante, matuto ka mag-save ngayon pa lang. Diba? Tanda mo, walang milyon kung na nagsimula sa piso, sa 5 cents. Diba? Kami, nakita nyo naman, yung dati kong pinost, yung 1 million na savings. Hindi yung nagsimula na, sa umpisa, syempre, tiis yaman. Kung tawagin iba, may tiis ganda, diba? O tiis yaman yun naman ngayon. Pagtitiisan mo talaga mag-save. Di ba? Ako pagka nasa mall, di ba, minsan, pag merong mga gusto kong bilhin, lalo na yung kagaya, syempre, tayong mga lalaki, di ba, minsan may mga gusto tayong bilhin na mamahalin, kagaya ng mga Nike, ganyan, Nike shoes, di ba, minsan sa mall, mahal, di ba? Ako hindi ako bibili agad. Naghahanap ako ng sale. Ayan, pumunta pa ako ng factory ng sa may Paranaque para mapunta ko yung factory ng Nike, makabili ng mas mura. Diba? Kasi 50% to 30% discount doon eh. So, referral. Hindi, kumbaga, hanggat maaari, pwede ka naman gumastos ng masatisfy mo yung sarili mo, gawa ka ng scheduling, ng budgeting. Kasi kaya ako tinuturo sa inyo yung pag-handle ng pera para mabili mo yung big dreams mo, may itabi ka. Diba? So, mas bukasan mo na yun,
Yun na yun. Alam mo na yun. Sa mga lalaki. Hindi, kumbaga, alam nyo na yan, buwasan nyo yan, yan yung magiging factor na makay ikatagal na paggawa mo ng big dreams mo. Diba? Kung ngayon nabibless ka na, namnamin mo na yan. Diba? Gawin mo na yung best mo. Huwag mo sayangin. Diba? Yun yung pinaka-importante. Kumikita ka ng malaki ngayon, you save, you hit your goal. Diba? Ako meron akong dream board. Dream board kasi tawag doon sa mga list of pictures. Yan, meron akong dream board na nag-cut out ako ng mga pictures ng gusto mga pangarap. Diba? Dahil medyo online na tayo. Yung una kong ginawa, yan, medyo online na tayo. Ngayon, nasa PC naman siya. Nandun siya, wallpaper siya ng, desktop wallpaper siya ng PC ko. Doon yung mga pang house and lot, yan, camera na nabili, pangarap na camera, yun, nabili ko na kasi iPad, ganyan, iPhone. So, nandun lahat. Tapos the moment na mabili mo siya, XX mo lang. Yan, kasi nabili mo na. Ganun yung strategy. Kailangan kasi meron ka nakikitang targeted dreams or goal mo na gusto mong makuha. Diba? So, yan na. Sabihin natin nakabili ka na ng pangarap mo. Yan. So, kung papansinin mo yung mga top earners natin, kagaya ni Jeff Perez, Johnny Bodegas, ako, Johnny Dado, Mark Tiximo, Mark Rain, Elmer Manalo, Judy Spinas, yan, so mga lately lang yung mga nagkakotse. Yan. Kumbaga, ito yung nilakaran nila. Ito yung pinagdaanan nila. Diba? Walang ibang sikreto eh. Diba? Wala ditong shortcut eh. Yung U papuntang big dreams. Wala eh. Diba? Kailangan pagdaanan mo to. Diba? Mahirap ba siya? Diba hindi. Napakadali lang eh. Unang-una, papakinggan mo lang. Baba mo pride mo. Matututo ka. Madali ka makapagturo. Maduduplicate ka. Mapadali trabaho mo. Dadami ka. Multiply ka. Lalaki yung network mo. Magkakaroon sa ibang bansa. Magkakaroon ka ng foreigner. Diba? That's the time na lalaki income mo. That's the time na pwede mo na mabili yung big dreams mo. Diba? Kaya lang, eto kadalasan nangyayari. Diba? Some people or some members hindi nakukuha yung big dreams na yan. Alam mo kung bakit? First factor pa lang, pride. Taas-taas ng pride. Diba? Tanda mo, ibaba mo yung pride mo. Kailangan marunong ka mag-humble. Diba? Kaya kung ganito, kagigil kami, naturuan ka. Kasi ayaw namin, na kami lang yung nasa top. Ayaw namin na kami lang yung nakaka-reach yung pangarap namin. Gusto namin, yung pangarap mo din, makuha mo din. Diba? Kasi, baliwala ito eh. Kung titigil ka lang din, ngayon kakasali mo pa lang, bago ka, pinapanood sa'yo ng upline mo to, mag-webinar ka, umattend ka ng training, kaka-join mo pa lang, apply mo to. Diba? Kaka-join mo pa lang, mag-aral ka, mag-learn ka. Madaling kumita kung alam mo paano gawin. Diba? Madaming business dyan eh. Kagaya ko, meron akong natanong dati eh, na sa McDo pala, pag nag-franchise ka ng McDo, hindi ka pwede basta-basta mag-franchise ng McDo. Kagaya ko, squatter ako lumaki. Hindi ako pwede basta-basta mag-franchise ng McDo. Kailangan, meron akong alam about business. Yun yung requirements nila eh. Kasi bakit? Ayaw ng McDo na malugi ka doon sa franchise mo. Kasi bakit? Pag nalugi ka sa franchise mo, syempre, yung product or yung royalty fee na ibibigay mo sa kanila, or actually, pag nalugi ka, wala silang kikitain. So, gusto nila, may alam ka. Kaya yung iba, kagaya ko squatter, kumukuha ng partner na may alam about business. Or kumukuha sila ng mga business consultant, papaturo sila before nila pasukin yung McDo. At the same time, pag naging franchise ka na ng McDo, magkakaroon ka pa ng seminar or magkakaroon ka na parang study about franchising or dun sa business na papasukin mo. Ganun katindi. So, every business na papasukin mo, para yumamang ka, yan yung learning. So, pero magsisimula yan lagi sa'yo. Diba?
So, hindi mo na-hit yung big dreams mo. In short, wala kang big income. Tama? Pag di mo na-hit yung big income na yan, simple lang, wala ka namang big network eh. Paano makakahit ng big income? Diba? Kung wala kang big network, it's simple. Hindi ka na multiply. Bakit di ka na multiply? Yung trabaho mo kasi, hindi na padali. Bakit di na padali? Kasi, wala ka naman na-duplicate eh. Diba? Bakit wala ka na-duplicate? Eh, wala ka namang tinuruan. Diba? O, bakit wala kang tinuruan? Paano? Ang taas kasi ng pride mo. So, wala kang natutunan. Kasi hindi ka willing matuto. Hindi ka willing mag-learn. Diba? So, bakit? Sinong dapat sisihin sa hindi mo paggawa ng pangarap mo? Hindi pwede si upline. Hindi pwede yung SWA. Bakit? Kasi wala naman sila dyan sa U-factor eh. Kasi kaya nga U-factor, wala ibang dapat sisihin. Hindi ikaw lang. Tama? Hindi pwede sabi, upline ko kasi, hindi nag-online lagi. Diba? Upline ko kasi, mini-message ko, hindi nagre-reply. Diba? Kumaga, huwag mo isisi sa iba. Diba? Pero huwag mo naman sisihin yung sarili mo, baka magtampo. Diba, iwan ka yung sarili mo. Hindi. Kumbaga, kailangan, gawin mo, kumbaga, itatak mo sa sarili mo na yung big dreams. Wala iba kukuha niya kundi ikaw eh. Diba? Kung pinasali ka ng upline mo, or nag-join ka sa referral mo, alam mo, maging thankful ka agad. Tama? Kasi kung hindi dahil sa referral mo o dun sa upline mo, hindi mo makikita yung daan patungo dun sa pangarap na gusto mo. Diba? It's 7 o'clock. Oo, tama. 7 o'clock. Yan, so... Yan, so... Kala ko late ako eh. Yung laptop pa ng Johnny yung late. Mali ng oras. Yan, so... Yung SWA, thankful kami dyan sa company na yan. So kami, hanggat nandirito yung SWA, hanggat nandiyan si Sir Chavez, tutuloy-tuloy namin yung paggawa ng mga pangarap namin. Kasi nagsisimula pa lang eh. Kumbaga, the best is yet to come, kung tawagin. So wala pa kami doon sa kagaya ko, eh gusto ko pa ng house and lot, di ba? Gusto ko pa ng pangalawang kotse, alam ko yung sarili mo, gusto gigil na gigil ka. Di ba? Kumbaga, eto dapat mong daanan. Di ba? So, wala ibang kukuha niyan, hindi ikaw lang. Tatak mo sarili mo yan. Ngayon, maybe at assignment, matutulog, ay huwag ka muna matulog. Ang gawin mo muna, mag-search ka ng mga dreams na gusto mong makuha. Yan, gawa ka nung tinatawag natin na SMART goals. Yan. So, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded or time frame. Yan. Tangible. Hindi, kumbaga, time frame. Hindi pwede dyan yung travel. Kasi tangible. Ano lang. Kumbaga, ito yung mga kailangan na meron ka. Bawa, pangarap mo, kotse. So, lagay mo dyan kung anong kotse, anong tatak, anong kulay, magkano. Tapos, sa time-bounded, kailan mo planong kunin? 6 months from now, 10 months from now. So, kailangan specific, measurable, attainable, realistic, and time frame. Tama? Kasi dito, attainable, minsan may nagkakamali dyan eh. Di ba, kakasali pa lang, pangarap agad, barko. Kasali pa lang, barko agad. Sungin ko ilong mo eh. Diba? Huwag agad. Kumbaga, pangarap ka muna kotse. Diba? And so, start ka muna ba? House and lot, travel. O kagaya ngayon, magpapasko na. Diba? Panghanda ngayong Pasko sa pamilya mo. Malibre mo yung buong pamilya mo. Diba? So, ganun siya. So, ako, sabi ko sa pangarap ko ngayon, makabili na Christmas tree. Never ko pa kasi naranasan yung magka-Christmas tree. Mag-decorate, ganyan. Tapos yung buong pamilya,
ng side ng wife ko tsaka side ko, sasamahin namin ngayong Pasko dun sa kondong ginagawa namin. Ay, sa kondong sa kondong lang. Asensya na. So, tao lang, pogi pa. And so, kumbaga, magsama-sama, yung isa sa mga pangarap ko. Siyempre, kailangan ng income para matupad yung dreams mo. Yan, so, Christmas tree. Diba? Grabe, Christmas tree! Yan. So, pangarap din nyo kasi never ko naranasan. Sa TV ko lang napapanood din dati. And so, thank you for watching and sana tutunan nyo yung kalokohan ko. Kumbaga, natutunan nyo is apply nyo yung pinapagawa ko sa inyo yung SMART goal. Yan, either idikit mo siya sa cartolina o dikit mo siya sa dingding. Basta yung nakikita mo siya palagi. Yan, gusto mo yung tipong nakahiga ka, lagay mo na dito sa kisame para kada gising mo, may pangarap pala ako. So, imbis na matulog ka na, baka umataw ka pa. Diba? Ganun siya kasimple. So, ibabalik ko na sa kay Upline Johnny Bodegas ang webinar. And thank you for watching this training video. God bless and bye-bye. So, we've learned so much from this system. Kumaga, ito yung pinakasikreto talaga. Kasi, basically, ang dami nagtatanong sa akin, apply paano ba maging leader, apply paano ba maging successful, apply paano ba maging kumita na malaki dito. So, basically, didiscuss natin ni Romel Aguas, wherein walang kukuha ng ibang pangarap mo kundi ikaw lang mismo. So, wala kang ibang sisisihin. Pag hindi mo nakuha yung pangarap mo, huwag kayo wala kang sisisihin. Teka lang, ha? Magulo tong Pasensya na, guys. Magulo tong mga kasama ko dito. So, wala kang ibang sisisihin kundi ikaw lang mismo. Dahil ikaw mismo ang kukuha talaga ng pangarap mo. Halika kayo rito. Punta kayo dito. Halika kayo dito. Yan. So, basically, ito na naman yung sekreto natin eh. Parang kami mismo nagsimula din dito sa sistema na to. In-apply lang din namin. Then, baga, sinundan lang namin kung ano yung tinuro sa amin before. Kasi hindi naman namin nalaman to kung walang nagturo eh. That's right. That's now. Kaya right now, pinapasa namin sa inyo. Para kayo rin mismo, makuha niyo rin pangarap. Pasensya na, guys. Masaya lang. Kaya, ganyan talaga pagka may freedom. Yeah. Magbutakpan kami mo. Okay, uwi na tayo. So, yung big dreams na yan, simple lang naman yun eh. Mangarap ka, actionan mo, then eventually, makukuha mo. Tama! Tama! Okay guys, thank you for watching and see you next week for our webinar. Marami pa tayong matututunan, marami pa kaming ituturo sa inyo. So, basically, you have to check it out next week, Monday, 8 p.m. always. So, maybe I have a guest also. So, check out nyo kung sino yung guest natin. So, if ever may mga questions kayo, tanungin nyo lang itong mga uplines natin kasi sila yung magtuturo sa inyo. Kasi tinuro ko na sa kanila. So, sila naman tanungin nyo. Okay? Para na-duplicate tayo, ma-delegate tayo, mamumultiply tayo. Okay? Yes. Kasi kailangan din naman natin i-apply yung sistema na ito eh. Kasi pag once na nag-skip ka dito, kunyari, hindi ka nagturo, hindi mo makukuha yung big dreams mo. Kunyari naman, nagturo ka, pero hindi ka na-multiply. Hindi mo rin makuha yung big dreams mo. Lalo pag wala ka. Paano mo makukuha yung kung wala ka, di ba? So, ikaw talaga kukuha ng pangarap mo dito. Hindi kami, nandito lang kami to guide you, nandito lang kami to train you, nandito lang kami to give you all the knowledge na kaya namin ibigay sa inyo. Then we keep on learning. As always, everyday nag-learn pa kami. Actually, kung makikita mo dito, Grabe. ito, mga libro ko. Sobrang daming libro na hindi ko pa nababasa ubos. Although, sobrang busy, pero I keep on learning things na meron dito para
Baga, pag lagi kang natututo, then eventually, you will become successful. So, see you next week again. You're next. Yes. Yeah. Next. Sali ka muna mamaya. No,